Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Pisces. Alamin natin kung ano ang message, vibration, energy, patikim para sa inyong lahat Pisces. Ito ay sa usaping relasyon, love and relationship. Whole year reading siya in general. So, tingnan natin kung makaka-resonate ka dito or tingnan natin kung ano yung parating sa'yo in terms of love and relationship sa 2025. Okay? 2025. So, kung may masasabi akong 24, intindihin nyo na lang na this one is for 2025 kasi nasa 2024 tayo ngayon. So, minsan nagkakamali din tayo. Okay? So, yun. Pisces. Tingnan natin kung ano yung gustong ipahiwatig sa'yo ng baraha dito. May nakikita ko ditong isa. Okay. Eto. Keep it chill. So, it's in a relationship tayo. Tingnan natin. Kumuha tayo ng 3 cards. 9 of Rings. Influencer. Oh, dalawa. Okay, in hot seat, the Bachelor. Okay. So, meron kang 4 cards dito, Pisces. So, etong mensahe ito is sa love life. If in case single ka, looking for a relationship, or in a relationship ka, pero may gusto kang malaman. Okay? So, number 14, it's number 5. This year, medyo makaka-experience kayo, especially yung mga in a relationship, may asawa, may ka-live-in partner, may karelasyon, boyfriend or girlfriend. Kailangan mong mag-relax this year. Keep it chill. So, ibig sabihin neto, relax. Okay? Huwag masyadong mainit yung ulo. Huwag masyadong mabilis magselos, mabilis i-judge yung relationship or karelasyon. Dito sinasabi na kailangan mong ipahinga ang iyong isip, ang iyong katawan, ang iyong puso para sa relationship. Kasi siguro masyado kang hot. Parang gano'n, yung parang sensitive. 'Di ba? For several years, masyado kang siloso siguro, or yung iba sa inyo dyan, eto yung focus nyo for almost maybe 14 years or 5 years. So, dito sa taong ito, sinasabi na mag-relax ka. Okay? Kailangan mong mag-relax. I-relax mo yung sarili mo this year kasi yun yung sinasabi sa'yo. Okay, next is 9 of Rings. It's influencer. So, nakikita ko sure dito na if ever lang may kaibigan ka na naghahanap ng relationship, posibleng ikaw yung Pisces na makakapagbigay sa kanya ng inspiration or pwedeng makakabigay sa kanya ng idea kung ano yung pwede niyang hanapin sa isang tao. Sorry, lalaki man or babae, parang ganun. And number 11, manifestation. Kung iba naman sa inyo na looking for a relationship, babae or lalaki, nakikita ko sir dito na may matatagpuan ka this year na isang tao na posibleng magpapatibok ng puso mo, or siguro ikaw yung nasa peak ngayon, or yung emotion mo is nasa peak ngayong taong ito. So, nakikita ko na hot and sobrang fiery itong relationship na to na papasok sa buhay mo. And yung iba naman, lalaki man or babae, wala, masaya lang sila sa pagiging single nila. So, hindi sila maghahanap ng relationship kasi masaya sila sa relasyon nila. Okay? So, yun. Pisces. In general to guys so kunin mo lang yung message na alam mo na para sa'yo, resonated para sa'yo. Okay, first card natin sa second deck is Judgment. Sa Judgment na to, since mayroong first card na keep it chill, if ever lang in a relationship ka, may asawa, may live-in partner, may boyfriend, girlfriend, sinasabi sa'yo dito na bago ka magdesisyon, makipag-break, makipaghiwalay, makipag-cool off, pag-isipan mo siya ng mabuti. Okay? Kasi nakikita ko sir dito, may kinakailangan kang desisyon, but
unless na hindi ka sigurado, wag mong gagawin tong decision making na to. Okay? So, ibig sabihin, bigyan mo ang sarili mo ng maraming oras, pagkakataon para mag-reflect, para alamin kung talagang yan talaga ang gusto mo this year. Princess of Wands. So, same din dito sa hot seat. So, nakikita ko na isang Pisces ang posibleng sobrang excited. Lalo na yung babae. Or pwedeng iba lalaki din. Yung Princess of Wands is emotion siya na excited, kilig, sobrang kilig, na parang hindi siya mapakali. Yung parang puppy love, parang yung first love natin. Parang ganun. So, nakikita ko na kikiligin ka this year. And 7 of Cups, ang dami mong pagpipilian. So, maraming suitors, or pwedeng kung lalaki ka, marami kang nagugustuhan na babae. And nakikita ko share dito na yung focus mo sa ngayon is piliin talaga yung pinaka the best of the best. Parang ganun, okay? 3 of Swords, so yun nga, sinasabi sa'yo, piliin mo ng maayos kasi pwede kang magkamali. So, eto na yung pagkakataon mo para makapili ka talaga kung ano yung gusto mo, okay? And 10 of Cups, emotionally, diba? Intimate, love and relationship. So, since eto yung hinahanap nating message, sinasabi sa iyo, Pisces, na in terms of love, relationship, mapa-intimate man yan, pamilya, friends, office mates, acquaintance, kapitbahay. Masaya yung puso mo sa taong ito. Kompleto. It's a completion. May ma-achieve kang emotional completion this year. Meron kang ma-accomplish. Meron kang matatapos. Meron kang satisfaction na mararamdaman. Ang dami-daming isa-celebrate. Okay? Hindi lang sa relationship, kundi sa labas, sa money. 8 of Swords, nakikita ko na merong mga Pisces na makakaalis na sila sa kanilang situation na stagnant, especially doon sa love life. If, for example, ang tagal mo nang nakikisama sa isang toxic na individual, like asawa mo yan, boyfriend, girlfriend, or kung sino man, live-in partner, ngayon, isa sa mga wini-wish mo na freedom, isa sa mga wini-wish mong pagkakataon na matagal mo siyang pinagpipray. Ito yung panahon na parang makukuha mo na yung freedom talaga to kasi ibibigay sa'yo ng universe yung pagkakataon na makaalis dyan sa kung anumang sitwasyon na ayaw mo na. Okay? And the Emperor, nakikita ko na kung ikaw ay isang empleyado or pwedeng normal lang, posibleng yung mga manliligaw sa'yo or liligawan mo or magugustuhan ka ay matataas yung posisyon sa trabaho, like mga mataas yung posisyon sa politika, mayaman, financially stable, medyo matured, parang ganon. So, nakikita ko yung stability, power, and balance sa relationship mo this year. Okay? And 3 of Wands, nakikita ko na yung matagal mo ng wini-wish. Diba yung parang iba, medyo matanda na matandang dalaga, matandang binata, 3 dekada na kayong naghihintay. So, nakikita ko sure dito na stable ka sa pagiging matandang binata, matandang dalaga. So, ayaw mo na sigurong mag-asawa or magkaroon ng relationship. And yung iba naman, siguro kahit medyo may edad na, susubukan pa rin nila na hanapin itong stability and balance. And nakikita ko, may couple dito na matagal na nilang hinihintay, pinag-iipunan, yung pagpapatayo ng bahay, yung pagta-travel together, pagsisave ng pera, pag-a-add ng family members. So, nakikita ko na mangyayari ito this year. Okay? Next is 5 of Wands. But be careful. Careful lang tayo kasi sa usaping relationship, okay, sinasabi ko sa'yo kanina, stable, secured, but hindi naman perfect yung buhay nyo na palaging ganun. So, may times din sa year na to na mag-aaway kayo ng karelasyon mo or posibleng magkakaroon ka ng karibal kung lalaki ka or kung babae ka naman, magsiselos ka. Okay? Kaya nga yung sinasabi, keep it chill. Knight of Swords. So, mag-iingat kayo doon sa mga pagtanggap niyo ng mensahe, lalo na sa mga social media. Kasi, posibleng may mga third party na ma-develop this year through social media na pwedeng maging dahilan para mag-away yung couple and posibleng mag-cause ng hiwalayan. Diba? The Tower. So, yun. Yun yung kailangan mong pag-iwasan or iwasan this year is yung
um, nakafocus ka sa social media, na parang nakikipag-usap ka sa kung kani-kanino, 'di ba? Like may ganun sobrang friendly, sobrang boring sa buhay. Kung may magcha-chat sa'yo, magre-reply ka. So kung siloso yung karelasyon mo, posible kayong mag-away and then humantong sa i-blame ka niya, isususpect ka niya, parang ganun, or magbibintangan ka niya. So dito sinasabi ng barahan na chill lang, keep it chill, and yun, umiwas ka sa mga tukso. Okay, wag agad-agad magpapaniwala ngayon, lalo kung may asawa or boyfriend, girlfriend ka na. Isub ka, sa kita ko sa'yo dito na masaya yung relationship. Kaso lang, maraming temptation sa paligid. It's either third party para sa partner mo, or sa husband or wife mo, or para sa'yo. So, yun ang nakikita natin. Thank you guys for watching. Bye!